Ate! Ate! Ang kapal na mukha yung isang latong bahay at lupang pinaghirapan nila nanay at tatay. Di ba kailangan nyo din ng pera? Kaya tama lang na isanla ko tong bahay. Oo, kailangan namin ng pera para sa kasal namin. O yun naman pala eh. Anong problema doon? Pero hindi naman yun yung dahilan para pumayag akong isanla tong bahay. Ang arte nyo naman, tutubusin din naman natin tong bahay eh. Sige nga ate, paano matutubos ang bahay kung ikaw at ng asawa mo ay umaasa lang sa amin ni Claire? Aba Romel, grabe ka magsalita ah. Parang hindi mo ako kapatid. Bakit? Totoo naman ate, di ba? Na lagi lang kayong umaasa sa amin? Bahala ka na nga dyan. Han, Oh, andyan ka na pala. Teka muna, magre-ready muna ako ng pagkain mo. Nagluto kasi ako ng adobo kanina. sige Han. Mabuti pa nga. Oh, asan yung pagkain dito? Ate Nita, may nakita ba kayong pagkain dito? Ulam kasi ni Romel yun eh. Ah, yun ba? Naku, kinuha ng Kuya Nando mo eh. Hindi ba sabay na kayong kumain kanina? Oo, kaya lang masarap daw yung niluto mo eh. Kaya ginawa nilang pulutan. Sana man lang nagtanong si Kuya Nando kung kanino yun. Tinabi ko pa naman yun para kay Romel. Nandyan kasi sa lamesa, kaya akala niya walang may-ari. Anong nalang kakainin ni Romel ngayon? Pagod na nga siya galing trabaho. Tapos wala pang madadatnan na pagkain dito sa bahay. Eh di bumili ka na lang sa karinderya sa labas. Han, Oh, naka-ready na ba yung pagkain? ibibili na muna kita ng pagkain sa labas. Oh, kala ko nagluto ka ng adobo. Oo, kaso kinuha ni Kuya Nando para daw ipulutan. Hayaan mo na lang, Han. Hay, ano pa nga ba? Sana nag-isip na muna sila na hindi lang sila yung tao dito sa bahay. Hayaan mo na. Sa susunod, sasabihan ko na lang sila na wag nilang gagalawin yung itatabi mong pagkain para sa akin. Kumain na kasi sila ni ate kanina, kaya akala ko hindi na nila gagalawin yung itanabi kong pagkain para sa'yo. Grabe talaga tong si Kuya Nando. Pati pagkain natin dito sa bahay, pinangpupulutan niya. Oo nga eh, wala na ngang trabaho, nagagawa pang mag-inom. Tapos, hindi pa masaway ni ate. Ang hirap kasi sa kanila pag pinagsasabihan, tayo pa yung lumalabas na mali. Tayo na ngayon gumagastos lahat dito sa bahay, tapos ganyan pa sila. Hayaan mo na. Nagsasabihan ko na lang si ate. O sige, bilhin muna kita ng pagkain sa labas. Sige. Ay, brown out? Teka muna. Oh, may ilaw naman sa kapitbahay ah. Ba't sa atin wala? Teka nga, kakausapin ko lang si ate sa labas. Sige. Ate, O bakit? nabayaran niyo ba yung kuryente? Naku, hindi. Nagastos ko kasi binigay mong pambayad. Ano ba yan ate? Di ba sinabihan na kita na ibayad mo na agad yung pera para hindi mo na magastos? Oo, ibabayad ko naman sana eh. Kaso, si Kuya Nando mo, makulit. Hiniram yung pera. Eh bakit mo pinahiram? Alam mo naman pambayad natin ng kuryente yon. Paano na ngayon yan? Paano na mababayaran yung kuryente? Sinabi ko na sa Kuya Nando mo na gumawa ng paraan para mabayaran yung kuryente. Ano ba naman yan? O, andyan na pala yung Kuya Nando mo. Bayaw, wala pasok. Wala tayong kuryente. Naputulan tayo. Hiniram mo daw yung pera. Oo, bayaw. Kaso, natalo. Natalo? Bakit? Saan mo ba ginamit yung pera? Pasensya ka na bayaw ah. Nagkayayaan kasi kami ng kumpare ko na maglaro ng sabong. Sabi niya, sure daw naman nanalo. Kaya lang, natalo eh. Ano kuya? Ginamit mo lang sa pangsabong yung pera? Paano na ngayon yan? Naputulan tayo ng kuryente. Sabi ni ate, babalik mo din daw yung pera. Oo, bayaw. Kaso lang natalo eh. Pero huwag kang mag-alala. Andiyan naman yung ate mo. Siya yung maggagawa ng paraan. Di ba, mahal? Ano ba yan, Kuya Nando?
ikaw na nga yung gumastos ng pera, tapos ipapasa mo pa kay ate. Tama na yun, Romel. Huwag mong taasan ng boses ang Kuya Nando mo. Nang dahil lang sa pera, nagkakaganyan ka? At talagang kakampihan mo pa tong asawa mo, ate? Hayaan mo, gagawin ko ng paraan para mabayaran yung punyetang kuryente na yan. Eh, paano yan? Paano pa mababayaran yan? Eh, ang init-init ng panahon, tapos ganyan pa. Bah, kung hindi kayo makapaghintay kung kailan, di kayo na lang magbayad. Total, kayo lang naman ang maarte dito na hindi makatiis ng walang electric fan. Aba, at kami pa ang maarte. Maarte? Lika na nga, Nando. Oh, anong sabi ni ate at kuya? Parang di sila matino kausap. Nakakainis. Nagbigay na nga tayo ng pambayad, tapos tayo na naman ang magbabayad ngayon. Kaya nga eh, kaysa naman wala tayong kuryente. Kilala ko yun si ate. Siguradong di gagawa ng paraan yun. Bakit kasi hindi na lang tayo umalis dito, Romel? Total, parehas naman tayong may trabaho. Mas mahirapan tayong makaipon para sa kasal natin kung bubukod pa tayo. Parang ganun din yung gastos natin. Dahil sa atin din nakadepende yung ate mo at saka yung asawa niya. Oo nga eh. Saka sa akin iniwan tong bahay nila nanay at tatay. Hindi na nga sila tumutulong dito sa bahay, tapos ginagastos pa nila yung pambayad sana sa kuryente. Kung hindi lang tayo sobrang busy sa trabaho, hindi ko na sana iaasa kay ate yung pagbabayad natin ng bills. Hayaan mo, ako na lang magbabayad para maiwasan na yung mga ganito. Sige yan, pasensya ka na kay ate, saka sa asawa niya. Okay lang. Kung hindi lang dahil sa'yo, matagal na akong umalis dito. Romel, pwede ba ako makahiram sa'yo ng pera? May sakit kasi ang Kuya Nando mo eh. Magpapacheck up lang siya. Wala pa kaming sahod te, sa akin si pa. Sige na, babalik ko din naman agad. Wala na talaga te, babawasan na ang ipon namin para sa kasal namin. Maging practical na lang kasi kayo. Kami nga ni Kuya Nando mo eh. Ang tagal na namin nagsasama, pero hindi pa kami kasal. Magkaiba kasi tayo ate, gusto ko ikasal naman kami ni Claire kahit papano. Ang mahal kaya magpakasal sa panahon ngayon, Kaya nga kami naghahanap buhay para matupad namin yung pangarap naming kasal. baka naman pwedeng bumawas ka sa ipon nyo para may maipahiram ka sa amin. Hindi pwede ate. Binayaran na nga namin yung kuryente. Wala nga sa budget namin yun dahil binigyan ka na namin ng pambayad nun. Oo na, inuungkat mo na naman. Di ka na naawa kay Kuya Nando mo na may sakit. Magkano lang naman hinihiram ko sa inyo eh. Kulit mo ate. Wala na nga yan ginagawa dito, tapos magkakasakit pa. Ano yun, Claire? Ulitin mo nga yung sinasabi mo? May sakit. Inuumaga na nga yan sa inuman eh. Gaya kanina, anong oras na naman umuwi. Totoo ba yun ate? Ngayon lang siya nagkasakit, pero kaninang umaga, okay pa siya. Baka naman kaya nagkakasakit si Kuya Nando dahil sa kakalaklak niya ng alak. Alam nyo, kung ayaw nyo magpahiram, wag na lang. Dami nyo pang sinasabing mag-asawa eh. Mga madadamot. Ang tindi talaga ng ate mo, no? Ang kapal ng mukha, mangutang pa sa'yo. Iparehas naman silang walang trabaho. Hayaan mo na. Hindi ko rin naman pahiramin yun. Dahil alam ko naman kay Kuya Nando niya lang ibibigay yung pera. Ang tatanda na nila, pero pabigat pa rin sila sa buhay. Ba't hindi kaya sila magbanat ng buto para makatulong din naman sila kahit papano? Hayaan mo na lang. Kapag iniisip mo pa sila, mas may stress ka lang. Paring Ben, may alam ka bang pwedeng pagsanlaan ng bahay at lupa? Oo, meron Mare. Bakit? Kaninong bahay at lupa ba ang isasanla mo? Ito sanang bahay namin. Kailangan kasi namin ng pera. Ah, ganun ba? Sige Mare, tatawagan na lang kita kapag minanap na akong pagsasanlaan mo. O sige pare, bye. O Romel, diyan ka pala? Tama ba yung narinig ko ate? Na isasanla mo tong bahay? Hindi, yung bahay ng kaibigan ko yon. Huwag ka nang magpalusot ate. Narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo. Ba't nagtatanong ka pa? Narinig mo naman pala. Diyan ka na nga. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Di ba napag-usapan na natin to? Bakit ba gusto mo laging isanla tong bahay? Paghanapin mo kasi ng trabaho yung asawa mo.
Ano naman sa'yo kung isasanla ko tong bahay? Di ba kailangan nyo din ng pera para sa kasal nyo? Kaya gumagawa ko ng paraan para magkapera kayo. Kami ba talaga yung nangangailangan ng pera? O kayo ng asawa mo? Pwede ba, Romel? Kung isanla ko man to, makikinabang ka din naman eh. Kaya wag ka na mag-inarte dyan. Hindi mo pwedeng isanla tong bahay na to, ate. Hindi ako papayag. Bakit? Wala kang magagawa dahil sa atin iniwan to ng nanay. Yun na nga eh. Ito na nga lang yung iniwan na alaala sa atin nila nanay at tatay. Tapos sa'yo, parang baliwala lang. Bakit? Mapapalamon ba tayo ng alaala nila? Sa ayaw at sa gusto mo, isasanla ko tong bahay. At ang lakas na din ng loob mo, ate, no? At saan ka kukuha ng pangtubos mo dito sa bahay pag sinanla mo? Kaya nga, maghahati tayo, di ba? Ayaw mo nun? Hindi ka naman problema sa kasal nyo ni Claire? Hindi kami nagmamadali sa kasal namin, ate. Di bali nang matagalan kami, wag lang kaming magkautang-utang. Ang dami nyo talagang arting mag-asawa. Ako na nga lang gumagawa ng paraan. Minamasama nyo pa. Hindi dahilan yon para isangla natin tong bahay. Paano na lang kung hindi natin natubos? Saan tayo pupulutin lahat? Alam ko naman eh, na hindi mo hayaan mangyari yon, di ba? At mahalaga sa'yo tong bahay. Ayoko nang pahabain pa yung usapan natin. Basta hindi mo pwedeng isangla tong bahay. Tapos ang usapan.